Patuloy po tayo umawit sa Panginoon. Isipin po natin, mga kapatid, na ang Panginoong Hesus, siya yung ating kausap. Desire from the bottom of your heart to encounter God. Kalimutan mo muna lahat. Yung maaaring mga rason na hindi mo maranasan ang biyaya ng Diyos sa araw na to. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Holy Spirit, we invite you in the midst of us. We call upon you to fill in sa bawat puso ng iyong mga anak, Panginoon. Dahil apart from you, hindi namin kaya, Lord. Sa mga oras na to, nais ka namin paparangalan sa lahat ng aming pagpupuri sa inyo, Panginoon. Teach us, Lord, to number our days so that we begin wisdom on you, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, na matuto kami. Marunong kami magbilang ng araw at magkaroon kami ng pusong pananagumpay. Tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan namin, O Diyos, na ang araw na to ay itinalaga mo para sa bawat isa sa amin para purihin ka, O Diyos. Samahan mo kami na sa aming pakikinig ng iyong mga salita, may babaguhin ka sa aming mga buhay, na lalo mong patibayin, patatagin ang aming mga relasyon sa inyo, Panginoon. Allow your words, Lord, to sink in sa bawat puso ng iyong mga anak. And allow your words to transform our life, to renew our minds. Na sa araw na to, Panginoon, maraming bago kang ilagay o italaga sa aming mga buhay. Muli, O Diyos, inaayahan kita, Panginoon, na ikaw ang magsalita sa aming harapan. Gamitin mo ang aking buhay na maging daluyan ng iyong mga makapangyarihang salita. It's an honor, Lord. Maraming salamat, O Diyos. Ikaw ang maitaas sa aming kalagitnaan sa mga oras na to. In the name of the Father, in the name of the Son, and the Holy Spirit. Church, open your hearts and be ready the transformation that the Lord prepared sa bawat isa sa atin. Amen. Amen. Praise God. Diyan sila kay Brian. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Palapakan natin sa Lord. Praise God. Amen. It's a new beginning. Second to the last na week sa January. Malapit na naman ang December. Praise God. Welcome po natin si Tita Lilian. Amazing grace. Salamat sa buhay ng Tita Lilian, no? Ang excitement, isang kalakasan, no? Isang inspiration na sa edad po ng Tita Lilian, yung kagalakan
na makasama tayo sa gawain ni Lord. Amen, no? Pwede mang mag-settle down na siya kasama ang pamilya, but pinili po niya na makadaupalad tayo. Kaya po personally, kayamanan ko yan. Amen? Nawa, ganun din ang design ng mga puso natin. Amen? Dahil po, kayamanan yan galing sa ating Panginoon. Kaya ngayong gabi, sama-sama natin tunghayan ang salita ng Diyos kung ano yung mga bago na gagawin pa niya sa ating mga buhay. At paano natin ito masumpungan. Behind the scene po, marami pong plano ang bawat isa sa atin, tama? Plano sa pamilya. Amen. Hallelujah. Mayroon akong nabasa kanina na bakit ang mga Pilipino, general siya, marami sa kanila na poor or mahirap. I mean, kaya habang binabasa ko siya, tawa ko ng tawa kasi may punto din yung gumawa ng Wikipedia na yun. Lalo na pag edad ng pagtumungtong na ng 40 pataas. Hallelujah. Ang sabi niya roon, ang Pilipino mahilig sa tambay, inom, paninigarilyo, ano pa, marami siyang binanggit doon. Tapos, hindi na sila nagtatrabaho. Kaya mapalad po tayo, binigyan tayo ng trabaho ng Lord, at the same time, magkasama po tayong nagpupuri sa Panginoon. Kaya huwag po nating hayaan nalilipas ang araw na hindi natin ma-value yung mga bagong ginawa ni Lord sa buhay natin. Amen? Dahil totoo po, marami po sa atin ang professional, graduate ng mga iba't ibang degree, may mga diploma. Pero alam po, kung tingnan yung statistic, dami po nilang tambay. Mapalad po tayo. Totoo yun. Kaya, nawa makita din ninyo yung biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Amen? Yun po ang karamihan doon, gumastos, pinag-aral. At hindi lang yun. Nagbabayad pa sila para makapag-OJT for the sake na magkaroon lang sila ng experience. Tayo po, dito na tayo nag-OJT, binabayaran tayo, nagpupuri tayo kay Lord. Saan ka pa? Ano pa bang gusto mo, kapatid? Amen? Hallelujah! Huli ng Diyos, palapakan muli natin si Lord. Dahil ito pong pag-uusapan natin, isa po to sa Amen? Pakicheck ulit. Sa pinaka matalinong tao na nakatala po sa Biblia. Sino po yun? Kilala nyo? Si Haring Solomon. Siya po yung ating mensahero ngayon sa chapter 3 ng 1 King. Amen? At ito po yan. In 1 King, chapter 3, verse 9 hanggang 13. Amen. Samahan niyo po ako na basahin siya. Amen. Sabi niya dyan, "So give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. For who is able to govern this great people of yours? The Lord was pleased that Solomon had asked for this. So God said to him, since you have asked for this, and not for long life or wealth for yourself, nor have asked for the death of your enemies, but for discernment in administering justice, I will do what you have asked. I will give you a wise and discerning heart, so that there will never have been anyone like you, nor will there ever be. Moreover, I will give you what you have not asked for, both wealth and honor, so that in your lifetime you will have no equal among kings." Palakpakan natin si Lord. Amen. Father God in heaven,
King of Kings and Lord of Lords. Our Jehovah, our Emmanuel. We ask you, Lord, to settle in sa aming mga puso sa mga oras na to, na marinig ka namin, maunawaan namin ang nais mo sa aming mga buhay. Samahan mo kami na turuan mula sa panulat mo sa aklat ng unang hari at sa iyong gagamiting karakter, Panginoon, na si Haring Solomon. Maraming salamat, Lord. Punuin mo ang aming mga puso. Patatagin mo ang aming pananampalataya na sa mga huling araw na ito, Panginoon, mas lalong mag-aapoy, magniningas ang aming puso sa pananampalataya, O Diyos. Maraming salamat, Lord. Let your Holy Spirit sink in and fill in sa aming mga puso. Nang sa gayon, Lord, hindi kami mapapagod, hindi kami magrereklamo, bagkus puro pasalamat sa iyo, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Amen. Nandito ang kapwa, Ryan. Praise God, wala pa, no? Sila? Amen. Okay na. Pasok ka na. Praise God. Andito na siya. Amen. Kung makita nyo po, ano po yung napapansin nyo dyan? Bigyan po natin ng konting background. Sino pong natulog kanina? Amen. Tapos gumising. Posible naman di kayo natulog kanina tapos gising ng umaga. Lahat po tayo natulog, no? Tapos nagising tayo. Si Solomon po, yung event po na yan, natulog po siya. Habang natutulog po siya, kinausap siya ng Lord. So it means to say, mga kapatid, sa bawat segundo, bawat paghinga, bawat pintig ng pulso natin, kinakausap tayo ni Lord. The question is, are we hearing? Amen. Dahil po, dinidesire natin yung mga bago, kung ang taong 2025, we are declaring the faithfulness, the overflowing blessings that the Lord prepared for you and me. Now we need to have this ideology, yung idea at paninindigan na kung ito ay overflowing na plano ng Diyos sa bawat buhay mo at buhay ko, we should have this kind of wisdom to have a right stewardship. Dahil madalas po sa kasalukuyan, marami pong nafu-full in, nafu-full short just because they don't have the wisdom. They have the knowledge, yes, nabanggit ko kanina, marami pong nakapagtapos kolehiyo. They have the degree. They have the good record. Good thing for that. Pero pag hindi po yan natin maididicate at mapagamit sa Panginoon, manatili lang po siyang record. Manatili lang po siyang kwento o manatili lang po siya na karangalan literally. Pero mayroon pong karangalan na galing sa Panginoon at ito po yung ating pag-uusapan. Ang hiningi ni Solomon, ang sabi niya, a discerning heart. Di po niya hiningi na discerning brain. Di ba po pagka nagpapaaral tayo ng bata, mayroon po kaming 4 na warriors. Lagi po namin silang sinasabihan na mag-aral po kayo from heart, huwag sa brain. Kasi yung brain, masyado itong mareklamo. Dahil yung heart, pag right po yung pintig noon, in way to acknowledge the Lord, susunod po siya po yung magkaman kay brain. At si brain naman ang magpapalo na pagalawin itong physicality na to. Nasundan niyo po ba? Amen. Kasi po yung puso natin, it is the main engine. Pag hindi po yan magpapalo, wala na po ito. So siya, kaya kailangan rightful yung nandito sa puso natin. Para siya yung magkakaman sa lahat ng veins, lahat ng ugat ng katawan natin to function well. Amen. So function ba lahat ang ugat? Amen. Siyempre, buhay pa tayo. Amen. But now the question is, did we ask the Lord na bigyan tayo ng discerning heart to govern your people? Sa pamilya na lang, umpisahan natin sa personal natin. Lord, bigyan mo ko ng discerning heart to govern this self. Self, kumusta ka dyan? Kaya pa ba, self? Kaya ba nating lumakad pa? Kaya ba nating sumunod sa sinasabi ng Lord self? So dito muna mag-umpisa.
at susunod sa ating mga mahal sa buhay, mga katrabaho, mga kaibigan. So, to govern your people and to distinguish between right and wrong. Somehow po, mayroon na po tayong mga instance na alam na natin na mali, pero gagawin pa rin natin. Tama? Try lang natin. Baka sakali. Hallelujah. So, tingnan po natin ha. Yun yung hiningi niya na to distinguish between right and wrong, for who is able to govern these great people of yours. Yung panahon po na yan, si Solomon, pagka sa atin pong tawag nito, hindi siya bata na term, yung wala pang karanasan. Amen? Pero kung tayo po, wala pa pong karanasan, kanino po tayo nagtatanong? Doon sa mga may karanasan na, no? Mga nauna sa atin. Pero ito pong batang ito, sino po nilapitan niya? Si Lord. Kay Lord po siya sumangguni. Yan po yung bago dapat sa atin ngayon. Nasa edad natin ito, matuto tayong sumangguni kay Lord. Lord, paunawa mo sa akin itong aking nasasalubong ngayon sa buhay. Sabi niya dyan, the Lord was pleased that Solomon, natuwa si Lord nung hiningi niya na bigyan mo ako ng ma-distinguish ko yung right and wrong. Tapos bigyan mo ako ng discern, yung heart ko. Ito crucial mga kapatid. The moment na ito, magtampo to, malungkot to, masaktan to, hindi mo na ito makikita. Purihin ang Diyos. Hindi na ito marunong makinig in Jesus' name. Kaya kailangan talaga itong puso na to. Nung magbigay natin kay Lord. Kaya nga, create in me, Lord, a clean heart, sabi ni David, yung tatay niya. So, sabi ng Lord, so God said to him, since you have asked for this, and not for long life, bantayan niyo po ha, hindi po siya humingi ng mahabang buhay. Sabi niya, or wealth for yourself. Kasi po kung titingnan natin yung background, mayaman naman po si Haring David. Normal na magmamana siya. But, nor have asked for the death of your enemies. Pwede din niyang hingin na masira yung kanilang mga kaaway. But for discernment in administering justice. Yun po yung ni-request niya kay Lord. Sabi ng Lord, I will do what you have asked, and I will give you a wise and discerning heart, so that there will never have been anyone like you, nor will never ever be. Moreover, sabi ng Panginoon, I will give you what you have not asked. Ito yung pinaka-Diyos na meron tayo. Hindi po mahirap kausap si Lord. Amen? The joy, anong yun? The joy of the Lord is our strength. Tanungin natin to, Lord, natutuwa ka ba dito sa ginagawa ko? Pag natuwa si Lord, it is our strength. Bantayan natin. Ang sabi niya, I will give you what you have not asked for, both wealth and honor, so that in your lifetime you will have no equal among kings. At take note mga kapatid, kung may time kayo, basahin niyo yung account ni Solomon. Siya po, isa po siya sa hari na mababa ang loob. Never siyang nagmamalaki sa karangyaan na meron siya. Amen? Yes, he falls short. Marami pong mga dumating. But yet, the good thing is ginamit siya ng Lord for us tonight to learn very well paano po tayo matuto. Wisdom, it is a right start to define a better beginning in this life. Amen? Pag hindi po tayo magkaroon ng wisdom mga kapatid, sugod lang po tayo ng sugod, plano dito, plano doon, hala sige, hanggang isang araw mapagod. Pag napagod ang susunod, magreklamo. So wala nang mapupuntahan. But tonight, tuturuan tayo ng Lord, ano ba tong better beginning na to? Hindi po yung better na ampalaya ha, mapait. Hindi po ha, maganda. Yung nakakatulong, nakaka-edify, mga magagandang desisyon, magandang masasamahan ng mga kapatid na kahit malamig naglalakad, na kahit hindi raw niya alam kung ano yung bahagi niya, basta lumakad siya.
Amen. Kaya, praise God, sa buhay ng mga kapatid, nawa tayo din. The difference between knowledge and wisdom, knowledge is that knowing the truth of God's Word. It is an information na nasa isip natin. Pag binabasa natin ang Biblia, I would encourage you to read the Bible. Wisdom, it is practicing what you know, o yung nababasa mo, yung nalalaman mo, ina-apply mo siya sa maraming tao na correct. Ito po, ina-apply natin siya, lalo na ngayon sa kasalukuyan, marami pong tao, correct ang theology. Tama yung interpretasyon sa salita ng Diyos. Napaka-precise, pero they are struggling to apply it on their own lives. Why? Dahil hindi po nila sinasama si Lord. Maganda po na basahin natin ang salita ng Diyos. But we need to pray, Lord, ano ang gusto mong magaganap sa buhay ko sa mga oras na to? Kaya mahalaga mga kapatid. So, isa-isahin natin. Wisdom as a starting point. Sa verse 9, ang sabi niya dyan, Amen. Give your servant therefore an understanding mind to govern your people that I may discern between good and evil. Wisdom is ability to judge correctly and to follow the best course of action based on knowledge and understanding. Nag-aaral po tayo, nag-discipleship po tayo, nagba-Bible study tayo. Maganda po yan mga kapatid. Magkakaroon tayo ng knowledge, magkaroon tayo ng understanding, but we need to have the ability to judge correctly and follow the best. Kanino po? Si Lord. Dahil siya lang po yung may kapangyarihan na magbibigay niyan. Hindi po yan naaaral yung wisdom. Darating po yan pag itong puso natin na ibigay kay Lord. So Solomon was a new faith, Trini, baguhan, kumbaga sa mundong pananalita, may sipon pa. So wala siyang experience, wala siyang karanasan to lead a kingdom. Kaya kung makita natin sa 7, sa baba niyan, and now, O Lord my God, you have made your servant king in place of David my father. Although I am but a little child, I do not know how to go out or come in. Tingnan mo yung kababaan ng loob niya. Anak po siya ng hari. But still he recognized na, Lord, walang-wala pa ako. And your servant is in the midst of your people whom you have chosen. A great people, too many to be numbered, or counted for multitude. Give your servant, therefore, an understanding. Palakpakan natin si Lord. Sama-sama po tayong humingi kay Lord like Solomon, mga kapatid, na mabigyan tayo ng ganitong pagtuturo sa atin. Pangalawa, Solomon needs someone to lean on, and he knew where to ask. Kanino po siya humingi? Sa Panginoon. Proverbs chapter 2 verse 6, For the Lord gives wisdom, from His mouth come knowledge and understanding. So alam ni Solomon kung kanino siya tatawag. Hindi po siya tatawag sa barangay captain. Hindi po siya tatawag sa napakatalinong kaibigan. Ang tinawag po niya si Lord. Amen? The same principle sa buhay natin, and if we have the new beginning, we need to learn to call the Lord. Ngayon, pagka mayroon namang tinuturo si Lord, anak, unahin mo muna to. Mayroon kang dapat bitawan. Hindi ako makakilo sa buhay mo kasi yung puso mo punong-puno, anak, nag-overflow. So, kailangan ako dyan. So, we need to hear. Magkaroon din tayo ng hearing system. Pangalawa, in Psalm 119:34, si David, give me understanding so that I may keep your law and obey it with all my heart. Mga hari po itong pinag-uusapan natin. Paano po sila kumakausap sa Panginoon? Pangatlo,
sa atin naman ngayon, in your life, how you define your start point, your new beginning before you decide on something. May plano ka ngayon, kapatid. Let's say, for example, kailangan 1 year from now, kailangan makapagpatayo kami ng tapsilugan. 1 year from now, kailangan yung aming 1 hectare na palayan, mataniman ng 1 hektaryang kamatis. Amen? So, paano po? So, 1 year from now, magpo-for good na ako. So, kailangan kasama natin si Lord. We need to define a starting point. Ano ba dapat? Sabi ng mundo, kailangan mo muna feasibility study. Yun yung mundo. Pero kiniklaim natin palagi na lagi natin kasama si Lord. Tama? Amen? Kasama natin lagi si Lord. Kaya si Lord siya yung maglilid. Ano yung rightful? Pag sinabi ng Lord na wag muna, marami na pong mga kapatid na tumayo dito. Nabigyan po sila ng insight, ng advice through Word of God, but still they choose their own decision and emotion. Hindi na po sila nakabalik dito. They are struggling to come back, but di kanan. Marami po sila. Kaya bago po natin gawin yung decision, the moment na inil down natin kay Lord, pag may ginamit si Lord na mouthpiece, pakinggan muna natin. Do not just look the next day. Tanungin natin si Lord, Lord, 1 year from now, na hindi na ako pwedeng babalik sa desisyon na to, ano ang maaaring gagawin ko? Kaya nga, the Bible says, many are the plans of man's heart, but the plans of the Lord will prosper. There is always right way to a man, but it will lead to death unless kay Lord natin isang guni ang mga plano natin. Amen? Kaya, pag may ginagamit si Lord na mga instrumento, kaya tayo nandito, matuto tayong humingi ng wisdom kay Lord. Lord, what purpose do I have na bakit may ginamit ka na nandito kami, magkasama kami? Do not just lean on your own understanding, and in all your ways acknowledge the Lord. Sa lahat ng ating kaparaanan, lakad, acknowledge natin si Lord. Para po yung bagong hinanda ng Lord sa taong ito, mga kapatid, you are ready very well to govern, to manage, to steward. Hindi ka titingin sa kaliwat, kanan, diretso ka lang. Dahil alam mo na si Lord nandoon. Are you pushing a while din us? Tayo po, lagi po tayong nagmamadali. Mahalaga po yung pag-push na, Lord, kailangan kita. Wala pong magtatagal sa atin dito ng uwi po tayo sa ating mga mahal sa buhay. May certain po tayong timeline sa bansang ito. The best thing is natagpuan tayo ng Lord sa araw na to. Ito po yung the best thing. Yung starting point sa araw na to, mga kapatid, isama ninyo si Lord sa lahat ng plano. Amen. Minsan po, na-testimony ko na dito. Kami pong mag-anak, magpamilya, kasama yung 4 na warriors. We never aim to plan na magtayo kami ng sariling bahay, kundi sanctuary ni Lord. Yun po yung aming request kay Lord. Na Lord, in your timing, ang sanctuary mong maitayo, na gamitin mo ang aming mga buhay. Kaya, i-enjoy po natin yung goodness ni Lord sa mga buhay natin, mga kapatid. Ano po sa palagay nyo, Lord? Tanungin natin si Lord, Lord, ano sa palagay nyo? Yung plano ko, Lord. Lilipat ako ng kumpanya. Hallelujah. Hallelujah. Kasi malaking sweldo. Purihin ang Diyos. Amen. Na-testimony ko yan dito din, mga kapatid. Narating po ng inyong lingkod ang pinaka-peak na sahod sa walang pinag-aralan. Ang sabi ng mga nakilala ko doon, ang ganda, ang laki, Brad. Pero para sa akin, it's just a part sa plan ng Lord. Ang tanong po, paano po tayo tumatayo sa ganong katayuan pag nandoon ka na, kapatid?
Marami din po kung kakilala sa Qatar pa lang, way back ng mga panahon nandoon kami. When they are released and yung nabigyan sila ng pagkakataon, nung nandoon sila sa mga panahon na talagang kailangan, nandoon po sila sa gawain. Pero nung nandoon na sila sa Rorok, di mo na matagpuan sa gawain. Dami ko nakasama niyan doon. Qatar. Amen. Welcome kaya Bill, Yablay. Lapakan natin ang Lord. Kaya nga, let's be careful to ask what we want. Kuya Raymond, kasi nga, dito po sa harap, mahalaga po mga kapatid, na sa lahat ng hilingin natin kay Lord, hingi tayo wisdom. Yes. Dahil marami na pong gumawa, mga kapatid. Dami kong na-encounter yan, nakasama. Sa gawain pa mismo. 1 month, 2 months, 3 months, 6 months, hindi mo na sila matagpuan in Jesus' name. Hindi po taga rito yun. Pero yung mga binitawan nila talaga naman. Kaya we need to acknowledge the Lord. Kailangan natin si Lord. Para hindi po tayo maliligaw, hindi po tayo madideceive. Pangalawa, amen? Pangalawa, wisdom as basis of favorable response from God. Yan po yung sa 1 King chapter 3 verse 10-11. Ang sabi niya dyan, it pleased that the Lord had asked this. And God said to him, because you have asked this, I have not asked for yourself long life or riches of the life of your enemies, but have asked for yourself understanding to discern what is right. So countless times when we felt seems God not even responding our request, it is something wrong. Merong hindi tama. Nakuha po ninyo? Pag may mga request po tayo, si Lord, He is a giver God. He is a blessed God. Hindi po siya madamot. Ang korte ng Lord, hindi po nababago. Siya po yung Diyos na mapagbigay. He is a God of answered prayer. Kaya nga lamang, pagka countless times na marami tayong request kay Lord at hindi pa ito o walang response, it means to say, marunong tayong makinig. Merong hindi tama. Kaya ito yung pinaka-crucial dito tong puso na to. Yeah, napakahalaga mga kapatid. James chapter 4 verse 3, when you ask, you do not receive because you ask with wrong motives. That you may spend what you get on your pleasures. I'm not using this word of God na ibato sa inyo. But I'm asking the Lord na marinig po natin si Lord. Ano po ba ang motibo natin pag humingi tayo kay Lord? Lord, punta akong Saudi Arabia, may tumulong sa akin, praise the Lord. Lord, pagdating ko doon, talagang magpuri ako sa iyo, Lord. Praise God. Pero nung masalubong yung cruciality ng sitwasyon, hindi mo na sila matagpuan. Just because they asked with wrong motives. Hindi na napasalamatan yung sitwasyon. Naging kaakibat na sa labi ang pagrereklamo. Pero hindi dapat yun sa mga anak ng Lord. Hindi po tayo yan. Kaya nga, be careful. Sabi ni James, when you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. Solomon approached God with certainty that through wisdom request the Lord truly answer him. It is just an appropriate request. Imagine, alam ng Lord yung nasa puso natin, mga kapatid. Ba't bantayan natin itong meron na tinuro si Lord sa atin sa pamamagitan ng buhay ni Solomon? Sabi ng Lord, it's an appropriate request. Narinig siya ng Lord eh. Baka mamaya iniisip niyo po na si Lord, pwede lang siyang kausapin tuwing Lunes kasi IP. Ulitin ko uli, kinausap ni Lord si Solomon sa pamamagitan ng panaginip, natulog po siya. So it means to say, bawat segundo ng buhay natin, kinakausap na tayo ng Lord.
Kaya nga lamang kailangan makinig tayo. Yun yung panalangin ko sa iglesyang ito na matutong makinig. Dahil wala pong ikakasama sa bawat isa sa atin pag marunong tayong makinig. Amen? Pero pag hindi po tayo marunong makinig, somehow we ask, i-counsel, Brad, kuya, kailangan ko yung counsel mo. But behind the scene, yung puso mo, ikaw pa rin yung nasusunod, kapatid, huwag ka na humingi ng counsel. Dahil the Word of God is enough for counseling for you and me. Ang pinaka-crucial sa tao, mga kapatid, is yung humihingi ka ng counsel from the Word of God, pero behind the scene, iba yung gusto mong gawin. No one can mock God, kaya marami pong naghihirap. Kaya ito yung ingatan natin, crucial ito, mga kapatid. Pwede namang manahimik ka, tahimik lang ako kasi para hindi ako makarinig. Hindi po. Kailangan nating ilatag kay Lord. Lord, kanino ako hingi ng counsel? Anong word mo, Lord, sa iyong salita na maaaring basahin ko, Panginoon, na appropriate for my request? Amen? Being in this faith, quite sometimes, how you consider things that are right before God. So God said to him, since you have asked for this and not for long life or wealth for yourself, nor have asked for the death of your enemies, but to discern and administering justice, I will do what you have asked. I will give you a wise and a discerning heart, so that there will never be anyone like you, nor will there ever be. Tayo po, mayroon pa po tayong mga guhit-guhit na pag medyo hindi natin gusto yung kaharap natin, lalo na sa trabaho, ibang lahi. Minsan natutuwa pa tayo pag natison, buti nga sa iyo. Di ka kasi nakinigin, bigay nga ako sa iyo ng advice. Wala pong ganon, mga kapatid. Paano? Narinig na tayo ng Lord. Kaya get rid of those things. We have given the Lord na may free time na mag-speech, but beyond that, kung hindi man nila narinig, literally, go and pray. Now, if there is something happen, hindi ka nagkulang. You have been used by the Lord na ilatag yung idea na yon. Dahil po, sa naranasan po ng nasa harapin yung mga kapatid namin, pag ang kausap po namin, especially sa trabaho, mga manager, I really praise God. Dahil po, bakit? Yung mga engineer dapat ang kakausapin sa site. Pero ang kinausap nila yung walang pinag-aralan. Mga manager ito, project manager, mga executive. Kaya, naamis ako kay Lord. Sabi ko, Lord, mabuti ka. Kaya mapalad tayo, mga kapatid, na binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon to defend the faith that we have today. At yung faith na yan, tayo po ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon. Pangatlo, wisdom offers beyond our request. Wisdom refers to practical skills associated with understanding and living a successful life. Diyan pa po ba kayo? Ang sabi niya, it is refer to a practical skills. Hindi lang pure skills, kaya tayo binabayaran ng mga kumpanya. It is associated with understanding and living a successful life. Solomon received more than what had been asked. Proverbs chapter 3 verse 13, blessed are those who find wisdom, those who gain understanding. God can prosper you beyond measure when you start rightly before the Lord. Ito yung katotohanan. Moreover, I will give you what you have not asked for. Chapter 3, 1 King. Both wealth and honor. So sunod siya, di ba? In Deuteronomy, the blessing will overtake to the children of God. When we obey the Lord, ang blessing po, mag-overtake yan siya, yung plan ng Lord. Hindi po tayong habol ng habol. Sa kasalukuyan, tayo po yung humahabol.
Meron po akong isang testimony ngayon lang mga kapatid. Pumunta po ako ng airport, meron po ako hinatid na katrabaho. Mahigit po 2 oras kami sa airport, di ba, magbabayad ng parking. So ang usapan namin siya yung magbayad. Here it comes, pumasok na siya sa immigration, papunta naman ako sa parking. 1 real pala yung pera ko doon. So paano ako makalawas parking? So habang naglalakad ako doon sa dinadaanan nating mahabang scale, sabi ko, Lord, masaya to. So Lord, ikaw talaga yung magbayad dito. So magpo 4:30 na po yon. So naisip ko na lang na hintayin ko si Tita Lilian. But the Lord make miracles. When yung pag-isangguni natin kay Lord yung sitwasyon natin, huwag kita maiya. Lord, ito yung sitwasyon. And right that moment, habang naglalakad ako, yung in-between yung toilet at saka yung open papunta doon sa elevator, nakareceive po ako ng pera sa aking project manager. So yun po yung binayad doon. Amazing si Lord, di ba? Kaya sabi ko, Lord, naririnig mo ang iyong lingkod. Now sa atin po ngayon, ano po yung hinihingi nyo kay Lord? Posibleng wala kang hinihingi kay Lord. Kaya nga mayroon tayong prayer meeting, ano? Amen? Psalm chapter 1, verse 1 to 3. Sabi niya dyan, blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers. Kaya be careful, hindi ko sinasabing huwag kayong makipagkaibigan. Be careful to whom you walk. Pag ang sinasamahan mo kapatid, 1, 2, 3, 4, at yan ay walang pagpakumbaba sa Panginoon. I'm telling you today. Tell me who's your friends and I will tell who you are. Di kita hulaan. The Bible speaks, blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners. But whose delight is in the law of the Lord. Kaya nga mayroon tayong invitation sa Bible studies. Open na yung mga bahay ng mga kapatid. Welcome tayo po rin ng Panginoon. Wala nang linis-linis. Ang mahalaga, pag-usapan natin si Lord. Amen? Wala nga kami upuan doon eh. Hallelujah. Masaya. Pero masaya. Masaya pala mag-Bible study, walang upuan. Sabi niya dyan, those who delight is in the law of the Lord and who meditates on His law day and night. That person is like a tree planted in streams of water, which yields its fruit in season and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Amen? Palapakan natin si Lord. Si Lord po, ang nagplano niyan sa bawat isa sa atin. Ano ang gagawin ng kanyang mga anak? It will prosper. Now the question is, yung puso po natin, balik ulit. Paglagakan natin ito, kaysa mag-comment tayo, allow the Lord. Kailan mo pa gustong mabago, kapatid? Pag bumaba na yung araw, when the chaos came, there's no chance. But today we have the chance na pagkatiwalaan si Lord. Alam niyo po, hindi dahil hindi tayo nagsasalita, ay nagpapakumbaba. Ang totoong nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, matatagpuan ka. Like Mary sitting in the feet of Jesus, and she have one thing, Word of God. Pag sumikapan natin mga kapatid, redeem your time. Then right after tonight, iba na naman bukas. Kaya mahalaga, mga kapatid. In 1 King, chapter 4, verse 24-25, for he rolled over all the kingdom west of the Euphrates River, from Tesa to Gaza, and have peace on all sides. During Solomon's lifetime, Judah and Israel, from Dan to Beersheba, live in safety. Everyone under their own vine and under their own fig tree. Walang nagkakasuhan. Walang tumatawid ng muhon. Ano yung muhon sa lupa? Wala!
Ha? Sa'yo ba yan, Brad? O sige, bit-bilin mo. Ngayon sa kasalukuyan, ako yan amin yan Bakit nasa inyo na yun? Hallelujah. Upuan lang yun. Tanungin natin sarili natin. Akin yun Bakit napunta yun kay Kuya na? Hallelujah. Tingnan po natin yung event ni Solomon. Namuhay silang payapa, safety, lahat masaya. Lahat na nagana, purihin ng Panginoon. Wala po sa kanilang naglalamangan. Nagkakaisa po sila. At yan po ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi dahil marami na akong bitbit na kaalaman, ako lamang sa inyo, mga pantay-pantay tayo sa Diyos. We need Jesus at all. Kahit sinong magaling sa lupang ito, magtalumpati pagdating sa salita ng Diyos, we need Jesus. And whatever happened in this life, you and me is accountable. Now to decide to whom you serve. Decide to whom you give your life. Dahil po, bakit mga kapatid, wala na pong balikan. There's no turning back at all. We have all the chance today. Commit your lifelong learning, mga kapatid. Just as Solomon, wisdom grow over time. Commit to continuous learning in your faith through Bible study, prayer, fellowship. Kanino ka ba nakipag-fellowship? Sino ba yung kasama mo? Proverbs 1, chapter 5, verse 6, chapter 1, verse 5 states, let the wise hear and increase in learning, and the one who understands obtain guidance. Tayo po ito mayo, mga kapatid. I don't ever know what is in your heart today. But the Lord knows on that. Wala pong makapaglihim sa atin sa Panginoon. Yes, there are situations, magkaiba man ang katayuan, magkaiba man ang mga sitwasyon, but I'm telling you today, there is one God, a supreme God, that are willing to do change sa new beginning sa buhay mo, kapatid. Ipurso po natin na magkaroon tayo ng knowledge and wisdom sa ating Panginoon. Bakit? The Bible speaks in Luke 12:33-34. Sell your possession, church. Sell your possession and give to the poor. Provide purses for yourselves that will not wear out. Ito po yung ginagawa natin. A treasure in heaven that will never fail. Ito yung tinatayuan mo ngayon, kapatid. I'm not dictating you what to do, but I'm telling you the God we serve. He can do miracles on your situation. Kaya niyang baguhin ang sitwasyon mo, kapatid. Magulong pamilya, magulong trabaho, magulong kasama. Trust the Lord. Ibigay mo sa Panginoon mahabang oras sa trabaho, hindi ka binabayaran. Kapatid, dalhin mo sa Panginoon. Bring your complaint to the very God. Kaysa dalhin mo yan kung kanino na yan, dalhin mo sa Panginoon ang complaint mo. And when the Lord responds, listen ka naman. Madalas matalino tayo sa mga sarili nating kaparaanan. Church. For where your treasure is, there your heart will be also. Kaya,
Mahalaga yung puso natin na magkaroon na to ng discerning. Look at Solomon. He has everything. They have all the source. But he chose to ask the Lord. Now today, church. Hallelujah. Sa mga buhay po natin, sinubukan mo na ba si Lord, kapatid? Pag nag-iisa ka, tinanong mo ba si Lord? Pag sa kabisihan mo, natanong mo ba si Lord? Totoo at tapat ang Diyos na mayroon po tayong pinaglilingkuran, mga kapatid. For sure, hindi po ako nagsasabi sa inyo ng kasinungalingan. Dahil pare-parehas po tayo pinagtatrabaho ng 8 oras. But I'm telling you, mga kapatid, hindi po nagtatrabaho ang inyong lingkod ng ganun kasulit. We are enjoying the blessings that comes from the Lord. Ang trabaho ang napipressure sa kanyang sarili. Hindi po ang mga lingkod ng Lord. Hindi ko sinasabing pabayaan ninyo ang inyong mga trabaho. But trust the Lord, may gagawin si Lord, mga kapatid. Saan ka man ngayon, diyan ka pinagpala ng Diyos. Hold on. Stand your ground. Dahil diyan ka gagamitin ng Diyos. At magliliwanag ka, makikita ang iyong perseverance sa iyong pananampalataya kaysa mag-complain. Praise the holy and living God. Hindi po sa laki ng sweldo magpapasaya sa atin, mga kapatid. Hindi po sa ganda ng mga material na mayroon ka sa kamay mo ang magiging rason para magiging masaya ka. I'm telling you, yung nasa harapin ng walang pinag-aralan na natin ang pinaka-big sa buhay, sweldo ng ibang bansa. But apart from the Lord, useless ang lahat. Pag lumalakad tayo na hindi kasama si Lord, kapatid, we are poor and naked. Kaya ngayong gabi, lumakad ka, nakasama ang Panginoon. Isuot mo ang pangako ng Diyos. Mapalad mo ang bawat isa sa atin na natagpuan tayo na sa kabila ng mga studio. Marami tayong mga naka-line up na gawain. Mapalad mo ka, kapatid, na narito ka. Huwag mong bisihin ang iyong oras sa ibang bagay. Sumikapan mo na ma-inspire ka lalo na sa mga gawain. Kung able ka na makarating subukan mo ang ating Panginoon. Allow the Holy Spirit to lead you the best testimony in this life. Hallelujah. Kung nandyan ka sa peak na yun, ang career mo is part of
the blessings na galing sa Panginoon. Pero hindi ka dinisenyo ng Diyos na manatili dyan. Ikaw at ako were designed by God to be a living testimony na buhay siya sa ating mga buhay. Hindi po yung rangya, kundi yung ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Today, choose love yourself. Paglingkuran mo ba yung mga schedules mo? Yung mga pinupursuit mo sa buhay? Go! But one thing, sabi ng Panginoon, mapalad ang may pandinig at marinig ang mensahe ng Diyos sa kanyang iglesia. Hindi kita kinikritics, kapatid, sa tinatayuan mo ngayon, but I'm telling you to ask a discernment that comes from the Lord. Ang bawat isa gagamitin kayo ng ating Panginoon na magiging mga bisel ng kanyang mga pangyarihang salita. Marami na po ang nag-gather. Ginagawa din nila ang ginagawa natin. Yet mapalad ka na narito ka. Dahil may malinaw na plano ang Diyos sa buhay mo, kapatid. At sa iyo mag-uumpisa ang pinaka-provision ng ating Diyos. Gagamitin ang bawat isa na lumakad to preach the good news. I-ready mo, kapatid, na sa lahat ng pagkakataon, ang Panginoong Hesus ang siyang may taas sa iyong buhay. Allow the Holy Spirit to lead you sa iyong gagawin na desisyon. Ilatag mo kay Lord lahat. Hindi masamang umamin na, Lord, mahina ako, Lord. Kailangan kita. Hindi ko to kaya, Lord. Kailangan kita. Turuan mo pa ako, Panginoon, na magpakumbaba. Turuan mo pa ako, Panginoon, kung paano ako ma-inspired. Napakapalad ng bawat isa sa atin na pinigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na marinig ang nais niya sa bawat isa sa atin. Invest your time, invest your resources para sa kaharian ng Diyos. When the time is called today. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, I honor you sa kongregasyon na ito, Panginoon. Ano-ano man ang mithiin ng mga lingkod mo na narito, Lord, I pray that we may choose to lean on you, to have prosper sa kaparaanan mo, Panginoong Hesus. Lord, bigyan mo ng discerning spirit ang bawat isa, a discerning hearts,